Magandang araw sa inyo. Nagbabalik ang inyong mga makabayang doktor, Doc Willie at Doc Liza, para magbigay naman ng mga health tips. Ang topic natin ngayong second part ay tungkol sa bad breath. Paano ba malalaman kung tayo ay may bad breath? Una, tanong niyo muna sa kasama niyo, sa bahay o sa inyong kaibigan kasi minsan hindi natin alam. Ang bibig kasi natin, ang bibig natin ay maraming mikrobyo sa loob ng bibig na naglalabas ng mga volatile sulfur compounds o VSCs. Kapag merong mga natirang pagkain dyan, yan ang gagamitin ng mga bacteria na pagkain nila at dadami sila at maglalabas sila ng mga volatile sulfur compounds na siyang nangangamoy. So ano ang ating mga tips? Una, iwas dun sa mga pagkaing spicy, katulad ng bawang, sibuyas, spices, mga dahon ng sibuyas. Iwas muna tayo dyan kung talagang problem natin ang bad breath. Pwede rin naman uminom tayo o gumawa tayo ng calamansi juice or lemon juice para yun yung iinumin natin at mamask yung amoy ng ating bibig. Number 2, huwag maninigarilyo. Kasi nagbibigay din to ng hindi magandang amoy sa ating bibig. At number 3, umiwas din tayo sa mga karne na may timplang spices. Alam naman natin yung may mga sausages dyan na maraming spices. Kasama na dyan ang ating paboritong mga longganisa. Hindi ba maaamoy ninyo yung burp ninyo ay amoy langganisa? So tumatagal kasi yan dun sa ating sikmura. So iwas dyan. Iwas din sa mga maamoy na isda. Katulad nito mga tinapa, tuyo. Masarap to lahat, pero kung problem natin ay bad breath, kasi di ba pag dumighay tayo, maaamoy natin sila. At syempre, lagi nating ina-advocate, inom tayo ng maraming tubig, 8 to 12 glasses a day. Kasi kapag laging tuyo at hindi basa o laging nanunuyo ang ating bibig, doon dumadami yung bacteria Hindi nahuhugasan yung ating bibig. Tapos, ang importante sa lahat, kailangan magsipilyo ng ngipin. Sana 2 hanggang 3 beses sa maghapon, lalo na kapag kumain tayo ng mga pagkain na yung talagang naninikit sa ating mga ipin. Kailangan matagal din ang pagsisipilyo. Ganyan. Tapos taas, baba. Tapos hanggang kasulok-sulukan. Yan, hanggang kasulok-sulukan ng bibig. At huwag kakalimutan itong bandang loob. Diyan kasi maraming mga bakterya na maamoy. Ito kailangan sinisipilyo din. Pero pwede tayong gumamit ng mga tongue cleaners. Meron itong nabibili sa mga grocery at sa mga botika. Yan. Doon ko yan binibili. So malaking tulong yan yung mga tongue cleaner. At pagkatapos magsipilyo, sana wag one time lang, kung pwede 2 to 3 times a day, lalo na pagkakain. Pero kung talagang walang mapagsisipilyohan, magmumog tayo para yung mga tira-tirang dumikit na pagkain, mailabas natin kasi yan ang gagamitin ng mikrobyo. Pagkatapos magsipilyo, gagamit din palagi ng floss. Yan, ito yan yung parang sinulid. At gagamitin nyo dun sa pagitan ng ipin. Yan, para matanggal yung mga mumo na napunta dyan kasi nga gagamitin niya ng bacteria o mikrobyo na gagawin nilang pagkain. So, para din makaiwas ng pagkasira ng ngipin. Ang another cause kasi ng bad breath yung sirang ngipin. Yung mga butas ng ngipin, nabubulok ng ngipin, maamuyan. So, ang tip pa natin, pumunta sa dentista para pastahan o gawan ng paraan ang mga sirang ngipin. At mag-teeth cleaning tayo, sana every 6 months. Para kasi merong mga plaque, tartar na nagbubuo dyan, maamoy din yun. Tapos sa inyong
paglabas sa inyong trabaho, sana magbaon tayo ng toothpaste at toothbrush para magsisipilyo tayo kapag tayo ay nasa labas ng bahay. Ano. Kung walang-wala nga, yun nga sabi ko, mumog na lang tayo. So, sana itong ating mga tips, ano. Pero kapag talagang may problema tayo sa bad breath, una, sabi ko nga magkonsulta sa inyong dentist, sa inyong dentista para makita. Pag hindi pa rin po nawawala, pwede tayong pumunta sa ating ENT doctor, ear, nose, and throat doctor. Baka merong problema sa lalamunan, merong mga infection dyan, kaya laging nangangamoy. At pag hindi pa rin mawala, pwede pa nating isang puntahan, yung ating gastroenterologist doctor o yung doktor sa sikmura at bituka. Baka may maitulong din siya. So, yan yung mga pwede nating puntahan kapag problem natin itong bad breath. Yes, Doc Willie. Yes, Doc Lisa. Ako naman, topic natin ngayon ay yung mga napakahalagang numbers natin. Okay, dito tayo, lipat tayo. Meron tayo parang game eh. Kailangan alam nyo itong 10 numbers ninyo, life-saving numbers. Pampahaba ng buhay. Sige, pakita natin ha. So, ang topic natin ngayon, ano itong mga tips, 10 life-saving numbers na kailangan alam ninyo lahat. Itong 10 numero sa buhay ninyo, kailangan pasado. Ha? Kaya 1 to 10, i-check natin ha, sabay po kayo. Salamat po sa pag-like, salamat sa pag-share para maraming makakanood. Ang first number natin na kailangan alamin ay ang blood pressure number, kung pasado kayo. Yan, pakita natin, Doc Lisa. Pasado ba sila sa first number? Pakita natin. Okay, so, pasado or hindi. Ang pinakamagandang number, pwedeng 120/80, pwede niya isulat. Pag mababa, dito pasado na, okay, check na rin. Kung nasa 139, 120 to 139, 80 to 89, sige, pagbigyan ko kayo, check na rin. Basta walang sintomas. Pero pag lampas kayo ng 140, lampas kayo ng 90, high blood na yan. So, napakahalaga nitong number na to. At may pag-aaral nga, nagsasabi, pinakamagandang number nga daw, mga 115/76. Meron lang bagong number na lumabas, no? Kasi ito, nagbabago yung mga pag-aaral eh. Sa edad 50 and below, okay itong mga numbers natin. Pinakita ko. Pero pag edad mo 50 to 74 years old, okay na daw ang blood pressure na 130. Pag 130 ka, edad mo 50 to 74, pwede na daw. At pag edad mo daw 75 years old at mas mataas pa, pwede na daw ang blood pressure na 140. So, 140/80, okay na yan sa edad 74, 75 and above. At 50 to 74 years old, pwede na yung BP na 130. Pero kung bata pa kayo, wala pa kayong 50 years old, dapat 120. So, that's the first number. Dapat okay ang BP ninyo. Ang second number, kailangan alam niyo yung heart rate ninyo, yung tibok ng puso. Tinuro ko na rin to sa inyo dati. Ang pinakamaganda, paano pagkuha ng tibok ng puso? Pwede mo kunin yung pulse rate mo dito sa leeg, sa carotid. Bibilangin mo, tapos meron kang relos. In 1 minute, ilang tibok. Ang tibok dapat between 60 to 90 beats a minute. So, 60 ang mababa, 90 yung pinakamataas. Pag mga 55 ang heart rate mo, okay ang 55 na heart rate kung athletic ka, kondisyon yung katawan mo. Merong mga athletes, 50 lang yung heart rate, pero dapat kondisyon sila, runner sila. Pero sa ordinaryong tao, lalo na sa may edad, kung ang heart rate nyo 50 lang, 45 lang, baka delikado po to. Kasi merong sakit na mabagal yung pagtibok. Pag mabagal masyado tibok ng puso, tawag natin dyan, sick sinus syndrome, nilalagyan ng pacemaker. Yun na, diba, meron na ba kayo narinig nalagyan ng pacemaker? Ibig sabihin, siya na ang tumitibok para sa puso. So, maganda 60, pinakamataas maganda mga 90 lang eh. Above 90 kasi masyado nang mabilis. So, pag mataas ang heart rate nyo, baka may ibang problema. Nervyos, mabilis ang heart rate. Anemic, kulang sa dugo, mabilis ang heart rate.
nagagalit, mabilis ang heart rate, at may hyperthyroid. Malaking thyroid na nagwawala, na talagang hyper siya, mabilis din yung heart rate. So, second number important is heart rate. Pangatlo, kailangan alam nyo ang waistline, sukat ng tiyan. Sa mga kalalakihan, ang sukat ng tiyan dapat 36 inches lang or mas mababa. Sa kababaihan, 31 inches. Yan yung average for Filipinos. 36 inches sa lalaki at 31 inches sa babae. Hindi po ito ang sukat ng pantalon nyo sa SM. Iba yon. Ang sukat ng pantalon nyo sa SM kasi ano yun sa waist yun Nasa ilalim ng bilbil Ang pagsukat nito, may tape measure kayo doon mismo sa belly button. Doon mismo sa umbilicus natin, sa pusod. So, doon ang pagsukat. So, hindi mo pwede dayain. So, number 3 number, waistline, i-comment niyo dapat below 36. Ako lang pa sa 36 37 nata ako. Number 4, ideal weight. Kailangan alam mo yung timbang mo. Number 4, number mo. Diba? Ito, pakita natin. Dapat tama ang number mo. Doc Lisa, pakita natin sa mga kababaihan. Kung kayo ay 4'11 or 4'11, 95 pounds, 43.2 kilos. Pag 5 feet kayo, dapat mga 100 pounds. Bawat isang pound plus 5 pounds. So, pag 5'2", 110 pounds. Pag 5'4", tinatalong ko lang 120. Kung 5'5", 125. Ngayon, itong mga timbang to, tingnan po ninyo, pwede naman tumaas konti. Kunwari, si Doc Lisa, 5'2". Ang timbang ni Doc Lisa, kunwari, 118 o 115. Lampas konti, allowed kayo na tumaas ng 10%. So, pag 110, pwede pa 120 kung medyo malaki ang buto nyo, medyo muscular kayo. Pero kung talagang athletic, pwede pa naman tumaas ng 10%. Pero pag lampas na ng 10%, let's say 5'2 ka, ang timbang mo 130, 140, overweight na yon. So, hindi na maganda yung number na yun. So, yan papakita natin. Tingnan nyo na lang ulit. Pwede nyo i-pause. Pwede nyo i-save itong mga video natin. Next naman, ang number na mahalaga ay ang sa mga lalaki. Ito naman ang timbang. Ayan, pag 5'2", ito, 118 pounds. Pag 5'3", pwede 124. Pero pag lalaki, mas matangkad 5'6", 142. Yan. Ako, 5'8 ako, 154. Sobra ako konti, 160 ako. Pero, pwede naman lumampas ng 10%. Tulad ng sinabi ko, pwede siya lumampas ng 10%. At lalo na kung may muscle ka. Ito naman sa kilos. Ito pong numbers na to para to sa mga Asians, sa mga Pilipino to. Sa Americans, mas malaki yung timbang nila. Malaki kasi yung buto nila. So, that's the fourth number na mahalaga. Body weight. Number 5 number, yung cholesterol mo. Dapat yung cholesterol level less than 200 sa mga tetest nyo. Blood cholesterol. Pag dapat less than 200, pwede pa kung 240 milligrams per DL, pwede pa pasado pa pero medyo mataas na. Number 6 number na maganda, yung oxygen sa katawan. Hindi ko lang napakita ngayon. Meron tayong oxygen saturation, yung nilalagay dito na isang maliit na makina, makikita yung dami ng oxygen sa katawan mo. Yung mga may emphysema, may sira ang baga, bumababa yung oxygen. Pag mababa oxygen, di makahinga. So, dapat iwas sigarilyo para maraming oxygen sa katawan. That's number 6. Number 7, kailangan blood sugar mo, normal. Ito, number 7 number na napakahalaga, blood sugar. Less than 100, ang pinakamaganda na blood sugar number natin. 100 to 125, diabetic na to na mild. Medyo diabetes. Papunta sa diabetes. Papunta. Minsan di pa nila tinatawag na medyo papunta sa diabetes. Pag 126 and above ang iyong fasting blood sugar, diabetic na talaga. At pag ang blood sugar nyo, lalo na sa umaga, lampas 200, sobra taas niyan. Sobra taas niyan. So, kailangan nyo talaga uminom ng gamot at mag-dieta
minsan nag-i-insulin pa. So, ito yung pang-pitong number na mahalaga. Number 8, importanteng number yung body fat. Merong special machine ng body fat. Sa mga gym, tatayo ka lang, may hahawak ka sa isang bakal, masusukat kung yung tiyan mo ba ay puro taba o konti lang ang taba at may muscle. Gusto natin yung katawan natin, yung bigat natin, galing sa muscle. At yung taba dapat mababa lang. Sa lalaki, ang fat content dapat 25% lang ang fat. Sa babae, pwedeng 30% ang fat content kasi may fat sa breast sila, tsaka may fat sila sa may puwet. Mas maraming taba, kaya allowed sila 30% na body fat sa babae at 25% body fat sa mga kalalakihan. Number 9, number na mahalaga, tulog. Ilang oras ba tulog nyo kagabi? Comment po kayo. Mas maganda 7 hours minimum. 7 hours. Sa mga nagkakaedad, senior citizens, pwede na 6 hours. Sa mga nagtatrabaho, maganda maka 8 hours. Makabawi paminsan-minsan. Tingnan mo yung mga sanggol. Sanggol, ilang oras matulog? 16 hours. Ganun yun, pakonti ng pakonti. Pero pwede kayo magbawi ng siesta. And number 10, the last number na napakahalaga para maging healthy kayo ay ang dami ng pera. Sorry to say. Kasi kailangan mag-iipon tayo ng pera. Kailangan may PhilHealth tayo. Kailangan meron ka nakatagong pera. Kasi nga health is wealth. Kailangan pag nagkasakit, meron tayong panggamot. Kasi kung wala tayong pera, konti lang naman libre sa Pilipinas. Kulang pa ang support natin, hindi pa ganun karami. May tulong naman, syempre, ang PhilHealth. Pero ang coverage nila, mga 35% lang ng bill mo mako-cover. So, kailangan may pera ka rin konti. So, meron kang ready pera kasi nga health is wealth. So, yan yung 10 numbers na napakahalaga. Short lang, blood pressure, heart rate, waistline, tiyan, ideal body weight, cholesterol level, number 6, oxygen sa katawan, number 7, fasting blood sugar, number 8, body fat, number 9, ilang oras natutulog, and number 10, dapat may budget din para sa emergency na pagkakasakit.